Father, in we praise you, we magnify your name, we lift your name on high sa oras po ito, Panginoon. We thank you for the life. Sabi Yes. nga po, bawat gising is a blessing. So we have this new life na galing sa inyo and we appreciate it. We welcome it. And we thank you, oh God, Father, sa inyong kabutihan sa buhay namin, sa pagising namin. Alam namin sa buong magdamag kayo ang kayo ang nagbantay, kayo ang nag-iingat, kayo Yes. ang nag-protect sa amin. So thank you, oh Lord God, for being our good Father. So now, Lord God, as the first Sunday of the month, first Sunday of the year, we want to entrust to you everything, lalo na po yung anointing para po sa aming mag-asawa as we're going to lead the devotion today. And I know, Lord, na you will speak to us. Meron kayong bagong revelasyon. So, Lord, let the Holy Spirit manifest in our life as we are going to give you this important hours na para lamang sa iyo, Panginoon. So, again, Panginoon, we thank you and we love you. We need you in our life. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Take it away. Malinaw po. Can you hear me well? Yes po. Pagpalang araw po sa atin lahat. And on this fourth day of the month, January 2026. Again, we dedicate this hour to reflect on the words of God. The devotion today is taken from Streams in the Desert. And the title is The Darkness of His Providence is Starlit with Divine Interests. The devotion today is inspired by the following verses. First one taken from John chapter 4, verse 50. Jesus replied, "You may go, your son will live." The man took Jesus at his word and departed. And the other powerful verse po is taken from Mark chapter 11, verse 24. Whatever you ask for in prayer, believe. As we continue, when you are confronted with a matter that requires immediate prayer, pray until you believe God, until with wholehearted sincerity, you can thank Him for the answer. If you do not see the external answer immediately, do not pray for it in such a way that it is evident you are not definitely believing God for it. This type of prayer will be a hindrance instead of a help to you. When you are finished praying, you will find that your faith has been weakened or has entirely gone. The urgency you felt to offer this kind of prayer is clearly from self and Satan. It may not be wrong to mention the matter to the Lord again if He is keeping you waiting for His answer. But be sure to do so in a way that shows your faith. Never pray in a way that diminishes your faith. You may tell Him you are waiting, still believing, and therefore praising Him for the answer. There is nothing that so fully solidifies faith as being so sure of the answer that you can thank God for it. Prayers that empty us of faith deny both God's promises from His word and the yes that He whispered to our hearts. Such prayers are only the expression of the unrest of our hearts, and unrest implies unbelief that our prayers will be answered.
Now we who have believed entered that rest. This is taken from Hebrew chapter 4, verse 3. The type of prayer that empties us of faith frequently arises from focusing our thoughts on the difficulty rather than on God's promises. It says Abraham, without weakening in his faith, faced the fact that his body was as good as dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Taken from Romans chapter 4, verses 19 to 20. And then maybe watch and pray so that we will not fall into the temptation of praying faith. From Matthew 26, verse 41. And diminishing prayers. Faith is not a sense, nor sight, nor reasons, but simply taking God at His word. Taken from word Christmas events. The beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety, says George Mueller. And you will never learn faith in comfortable surroundings. God gives us His promises in a quiet hour, seals our covenants with great and gracious words, and then steps back, waiting to see how much we believe. He then allows the temper to come, and the ensuing test seems to contradict all that he has spoken. This is when faith wins its crown. From Acts 27, verse 25, this is the time to look up through the storm, and among the trembling, frightened sailors declare, I have faith in God, that it will happen just as He told me. Lastly, believe and trust through stars and suns, through life and death, through soul and sense. His wise paternal purpose runs. The darkness of His providence is starlit with divine intents. Praise be to God. Amen. Praise God for your life, Brother Joe, my husband. And thank you for the time. So, mga kapatid, ito po yung ginamit kong title, The Darkness of His Providence is Starlit with Divine Intent. Ano po ba ang ibig sabihin ng The Darkness of His Providence is Starlit with Divine Interest? Meron po ako ditong 10 meanings na nakuha. The stars in the dark means trusting God's hidden work. Marami siyang ginagawa sa atin. Last night, nakinig po ako kay Pastor Bida May, siya yung nag-lead nito, and she focused on prayer about yung pagiging prayerful servant natin or anak ni Lord, di ba? So, ang prayer is napaka-importante sa buhay natin. Ito yung pinaka-sangkapan natin, ito yung pinaka-protection natin, ito yung yung nakamasarap na tawag dito, yung nagbibigay buhay, lakas sa ating spiritual life. So, when providence looks dark, meron tayong makikitang light that you only see at night. Kahit sabi nga natin, 2026 dumating yung maraming, sabi nga may mga storms, mayroong mga pagsubok, sabi it's just parang yung, ano ba yun, yung may ups and downs, di ba? Tapos karaniwan, maraming mga pangyayari na hindi naman natin gusto pero nangyari. But then after the night, there is always yung
liwanag, may light, di ba? So also the God who works in the shadows. Nakikita natin kumikilos si Lord kahit na sa mga pagkakataong madilim. Siya pa rin yung nakikita natin liwanag. Kahit napakaliit na ilaw, napakaliit na liwanag, magkakaroon tayo ng pag-asa, di ba? Meron tayong nararamdamang pag-asa kasi alam natin, si God yon, si God yung nasa likod natin na hindi tayo pinabayaan at hindi tayo iniwan. So, Scarlet Providence, so grace that glimmers in the dark. Na alam, di ba mga kapatid, meron tayong glow in the dark. O kaya yung mga anak natin, nakikita natin, meron silang gustong-gustong glow in the dark. Lalo na pag nilalagay sa bed nila o sa bedroom nila, pagka pinatay yung ilaw, there is yung makikita natin yung glow in the dark na yun yung nagbibigay liwanag sa buong bedroom. And then pag nakikita natin, lalo na pag star ang design niya or kaya moon or kaya siya, ma-amaze tayo. This is part of God's creation. And 'di ba? Ganun tayo kamahal ni Lord na kahit anong dilim, kahit anong bigat, kahit anong mga pagsubok yung dumaan natin. Eto tayo ngayon, 'di ba sabi ni Sister Olive kahapon sa ating devotion is kahit anong nangyari, kahit anong mga pinagdaanan natin, eto tayo ngayon, kung hindi natin nalagpasan yun, wala tayo dito ngayon, di ba? So, yung grace niya, yung grace ni God, siya yung nagiging kalakasan natin kahit nasa kadiliman tayo. And in that darkness, nakikita na mas gusto ng Panginoon na nandoon tayo sa dark na yun para hinahanap natin siya, finding God in the unlit places. Pagka madilim, syempre, hahanapin natin yung liwanag. Yung liwanag na yun ay si God. Then, the beauty of God's hidden guidance. Hindi natin napapansin yung kagandahang loob at kabutihan ng Panginoon kapag masyadong maliwanag yung buhay natin. Ibig sabihin, kapag maganda ang kabuhayan natin, maganda yung nararanasan natin. Minsan, may mga pagkakataong nakakalimutan natin siya kasi nga, ang feeling, hindi natin siya kailangan. Or let's go to the outside world, yung mga iba, kala nila, pagka marami na silang pera, pagka puno na sila ng material na bagay, happy na sila nun. Akala nila, yun ang beauty and happiness na forever sa kanila. Hindi nila naiintindihan na ang lahat, walang tawag dito, temporary lang ang lahat na yan. Kasi pagka kinuha ni Lord sa atin yan, kinuha ni Lord sa kanila, wala silang magagawa. And nakikita naman natin, nangyayari yan sa iba, na kulang yung paniniwala at pananampalataya nila kay God. So when God's way are built, yun. Sa atin mga kapatid, ano yung tawag dito, yung kumbaga sa regalo nakabalot tayo nakalaso tayo at hindi tayo magagalaw kapag iningatan tayo ni Lord, di ba? Yung ito special, ang buhay natin is special from God. Kaya ang gusto niya kasi iingatan natin yung buhay na yon at gusto niya lagi tayong nasa kaliwanagan. And the night sky of faith. Dito natin malalaman, mapapatunayan na kahit nasa kadiliman tayo, yung faith natin doon mas lalong nagniningning, doon mas lalong tumatayo at doon mas lalong lumalalim, 'di ba? Kasi mas nakikita natin kung paano tayo iniingatan at minamahal ng Panginoon. So, sabi, ano nga ba ang meaning ng darkness of His providence? It refers to seasons when God's guidance feels hidden or confusing. Di ba? May mga moment tayo na nako-confuse tayo, times of loss, waiting, or uncertainty. Lalo na pag nagpe-pray tayo, di ba? Ang ano natin dito, ang, um, ang pinaka natin dito is our prayer life, di ba? So, start it with divine interest. It suggests that even in those dark moments, God's care and purpose shine through. Aamin tayo dito mga kapatid, di ba? Naramdaman naman natin talaga yan. Naranasan natin yan sa mga experiences natin, sa mga testimony natin. Nag-shine pa rin yung kabutihan ni Lord sa atin. Nag-shine pa rin yung kaliwanagan ng buhay na binibigay niya sa atin. Like stars in the night sky. Amen po, di ba? So His interest in our lives is constant. Constant. Ibig sabihin, constant, consistent, hindi nagbabago. Sabi nga, hindi naman siya nagbago ever since, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Tayo ang nagbabago, lalo na pag ang buhay natin, nagbabago rin tayo sa Kanya. Pero siya, naka-steady lang siya, hindi nga siya natutulog, di ba?
24/7, binabantayan niya tayo even when His ways are not immediately visible. Andyan lang siya, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nararamdaman, lalo na sabi nga, yung mga pagkakataon, nakakalimutan talaga natin siya. Kaya sabi, ang tanong dito, how is our prayer life? So, meron din dito sinabing, God may not give us the full picture. Minsan, parang puzzle dyan, may kulang lagi sa nakikita natin. Tapos tinatanong natin si Lord, di ba? Marami tayong katanungan, marami tayong naiisip, minsan nagiging negative. Diba? Pagka yung negative na yon nag-manifest sa buhay natin, pinabayaan natin, nabubuo yun, nagiging emotional tayo at nakakalimutan na natin siya. Or nababawasan na yung faith natin kasi doon na tayo nakafocus sa mga negative na yon. And nagwo-worries na tayo. Hindi natin alam na fall na tayo into sin kasi nga nag-aalala tayo. Ayaw ni Lord nung nag-aalala tayo, di ba? So, He always give us Himself. Himself, yung kabuuan niya. Nakita naman natin kung paano siya sinacrifice bilang tagapagligtas ng ating niligtas niya tayo, kinuha niya tayo sa kasalanan para maging tawag dito, karapat dapat tayo sa kaharian niya. Dapat yun palang binigyan na natin ng importansya sa buhay natin habang nabubuhay tayo. Wow, God loves me that much. So he emphasized that faith grows not in clarity but in trusting God. Hindi naman natin maiintindihan yun kung hindi natin ipagkakatiwala sa kanya o hindi tayo nagtitiwala sa kanya at hindi tayo sumusunod by trusting God's character, 'di ba? Gusto nga sumunod tayo sa yung bang we are created in the likeness and images of Christ. Gusto ni Lord yung maging righteous tayo, hindi man maging perfect, but we are trying to because of our love to Him. When circumstances are unclear, kailangan nandoon yung trust natin. In one devotional, he says, galing to dun sa ano, kinuha ko to kay yung naalala ko yung kay Pastor Chambers. God's silence is the sign that He is bringing you into a marvelous understanding of Himself. Maiisip natin, oo nga, akala natin tahimik si Lord, akala natin wala siyang ginagawa, pero di ba nga, lagi niya tayong minumol. Kapag ka nga raw silent si Lord, akala natin hindi natin siya nararamdaman, pero meron pala siyang pinaplan dyan. Something wonderful, something great plan for our life. Sabi nga ang favorite kong kasabihan is, God loves us and has a great and wonderful plan for our life. Amen po. So, ang ating pong devotional takeaway for this morning is embrace mystery as part of divine intimacy. Kailangan yung intimate tayo na talagang mas lumalim ng lumalim. Kaya ang ginagawa natin itong devotional natin to. Kahit na magkakalayo tayo, nasa Spain, nasa UK, nasa Kuwait, nasa Saudi, nasa Philippines, nasa UAE, diba? Ilang taon na natin ginagawa itong mga kapatid and nakikita natin, nag-uugat siya as mas lalo nating nararamdaman yung pagmamahal sa atin ni Lord. Yung gusto nga niya is to love Him back. Diba? Look for glimpses of grace. Ano ba yung mga grace ni Lord? Consider it as the stars in the night of seasons. Hindi laging maganda yung buhay na sabi nga, God did not promise us a beautiful life or yung masarap na buhay, but an everlasting life. So, ang pinamis niya sa atin, kahit anong maranasan natin, He is always there. Hindi niya tayo pinababayaan at hindi niya tayo iniiwan. At naramdaman naman natin yun, di ba? At yun ang pinangahawakan natin kasi kapag lagi nating nasa mindset natin na, Lord, kahit anong maranasan ko, kahit anong maging pagsubok na darating sa akin, kahit anong tuksong gawin sa akin ng kalaban, I know you are always with me. So trust God's providence is never absent, only veiled for a purpose. Di ba mga kapatid, kung meron tayong purpose sa buhay, katulad ng ginagawa natin, ano ba ang gusto nating mangyari sa ating Christian life? Di ba, unang-una, yung family natin, dinadala natin kay Lord. Ako yun po ang una kong ito yung una kong
ano ba yun, yung goal ko sa buhay na yung buong family ko, the same thing with my extended family, my mother, my brothers, mga pamangkin ko, they're always part of my prayer. And same thing with my husband, yung mga extended family niya, kasama yun lagi sa prayer namin. Kasi masarap na nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay is yung nabibitbit natin at na-share natin kung ano yung kabutihan binibigay at ginagawa sa atin ni Lord. Nakita naman nila na tawag dito, nawi-witness din naman nila kung paano kumikilos si Lord sa buhay natin bilang anak niya, bilang believer, di ba? And kapag nakikita natin sumusunod sila at naniniwala sila, it means that God is working in us. And mga kapatid, sa umaga pong ito, how is our prayer life, di ba? And how is the stars of our life, lalo na sabi nga natin, 2025, goodbye. Then, eto, hello, 2026, be good to me. Actually, sabi ko yung prayer namin ni husband nung New Year. I thank the 2025. Merong mga not so good experiences, may mga pagsubok, pero sabi ko, hindi namin kakalimutan yon kasi there is always lessons. There is always yung merong sinasabi si Lord sa mga naranasan natin. Hindi natin kakalimutan 'yon kasi doon tayo mas lalong mag-grow, doon tayo mas lalong magmo-mold. Meron siyang it is his way para mas mag-grow tayo intimately at mas mag-depend tayo sa kanya. Sabi ko nga ang sarap pagka naging mas intimate tayo sa kanya, mas naging dependent tayo. Yun ang naging ko ditong 2025. Sabi ko, I don't worry. May mga times na nagwo-worry, pero not that much. Kasi normal lang naman na nagwo-worry tayo. Pero hindi, kasi inaano ko yung sarili ko dun sa Philippians 4:6, diba? Worry not for everything, but pray for everything. Kapag nag-pray tayo, biglang umaayos yung buhay natin, biglang umaayos yung nararamdaman natin, biglang nakakalimutan na natin yung emotion natin, diba? Kasi kapag pinabayaan natin yung emotion natin, naging emotional na tayo, wala malungkot na tayo. Ang lungkot is not from God, 'di ba? Kaya minsan ang buhay kapag pinabayaan natin kumilos sa atin at hindi tayo ang nag-control nun at pinabayaan natin sarili lang natin nagko-control without the guidance and evidence of the Holy Spirit, wala. 'Di ba? What would be our life? What would our life be like pagka ganon, 'di ba? Ang faith natin napakaliit lang. But then, I pray na this 2026, magtuloy-tuloy po tayo sa ating ginagawa, panalanginan sa isa't isa, sa ating family, sa mga prayer blast natin. Marami po nasasagot si Lord. And yung ginagawa natin, nakikita ni Lord at hindi siya natutulog. At alam natin na ito lang yung way natin para mas lalo tayong lumapit at mas lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. And for this po, I would like to end this devotion. To God be the glory for. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yun po. Yan. So, sa atin po nandirito, yung anin pa rin po tayo. Baka po merong gustong magtuloy ng dito, ng sharing natin kasi nung nag-lead si Sis Geraldine, parang bitin yung mga sharing natin regarding sa 2025 experiences natin, yung mga breakthroughs natin, yung mga kung paano tayo nakita natin, di ba? Oo, may mga hindi naman pahirap na sinasabi natin, mga struggles, mga challenges. Kasi kapag wala tayong challenges, hindi tayo matututo eh. Pag wala tayong struggles, hindi tayo matututong lumaban, hindi tayo matututong kumapit kay Lord, di ba po? So, as for this moment po, marami pang oras, meron pa tayong ilang minuto para makapag-share. And God is good naman all the time, di po ba? Amen po ba? Hello po. Pastor Rory, Pastor Ruth, Sis Flora, Tiffanyette, yan. Amen. Baka po meron kayong
gusto pang idagdag? Meron po bang nagrema sa atin sa shinare namin mag-asawa ngayong umaga? Parang tahimik. Blessed Sunday po. Naintindihan niyo po ba, maliwanag po ba yung aming, alam namin boses namin nanggagaragal pa. Pero, with God's grace, we are doing good po. Morning po. Sige po, habang nag-iisip po tayo, let me share this song na favorite